So inspiring, di ba? Oh, ano, masaya kayo? Oh, hindi, ito, pakita pa natin itong isang interview niya. Oh, matindi itong isang interview niya. Oh, simulan na natin para talagang matindi yung banat niya sa mga kapwa niya kongresista. Oh, ito, pakinggan natin si Sagip Party List, Rodante Marcoleta, representative ng Sagip Party List. Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcoleta? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay. Kasi po, tapos na yung aking termino. Marami po ang mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Ayan yun. Oh, ito, pakinggan natin itong speech ni Marcoleta. Oo, may patama daw sa Kongreso, sabi nila. O, tingnan nga natin kung ano tong speech ni Marcoleta na sinasabi nilang may patama daw sa kanyang mga kasamahan. O, Marcoleta, kaya ka inaaway. Ang dami mong sinasabi. Ito, play. Secretary Avalos, Senator Win Gatchalian, Governor Nino Uy, my friend, Mayor Osnan, where are you? Hindi ko na po babatiin lahat yung mga opisyales na nandito ngayon, both sa Caraga or... Oy, magandang morning, Ma'am Virginia Furuya. Kamusta po ang buhay-buhay? Namiss ka namin Hindi ka yata lasing ngayon Hindi ka nagwawala Pag lasing ka, nagwawala ka lasing ka. Naku, maganda yan. O, pag lasing si Virginia Furuya, talaga naman nagpapaulan yan. Oy, Ma'am Virginia Furuya, sana all. Sana all lasing. Diyos ko po, nakakamiss mag-inom-inom Oo, lalo na pagka masarap ang pulutan. Anong pulutan mo, Ma'am Virginia Furuya? Oh, Diyos me. Mabuhay ka, Virginia Furuya. Sana malasing ka lalo. Davao Oriental dahil binanggit na pong isa-isa ni Mayor Osnan kanina. Babatiin ko na lamang po ang mga guro na nandito ngayon sapagkat today is the World Teachers Day. Nung binata po ako, marami po akong nakilalang mga dalaga. Meron pong mga accountant, merong abogado, merong doktor, merong nurse. Magaganda po sila lahat. Pero sabi ko, pag mag-aasawa ko, gusto ko teacher ang maging asawa ko. Kaya ang asawa ko po ay isang teacher. Nakagaya po ninyo. Ang sabi po nila, invest in our teachers and our children will succeed. Naalala ko po yung Magna Carta for Public School Teachers. It's an old law enacted in 1966, some 58 years ago. Doon nakalagay po yung maraming benefits sa mga teachers. Meron po doon na cost of living allowance. Ang sabi po doon, at least the teacher's salary should keep in pace with the living expenses. And the allowance should be given and be based automatically on the living cost index. On an annual basis, the Secretary of Education should submit to Congress, ang sabi po doon, a recommendation for an appropriation for this cost of living expenses. Nangyayari po ba yun sa inyo? Meron pa pong sinasabi na special hardship allowance. Ito po ay yung pong exposure ninyo to difficult situations from commuting to your assignments and other exposures. Ang sinasabi po doon, it should be paid at least 25% of your monthly salary. Nangyayari po ba yun? Meron pa pong sinasabing medical
examination and medical treatment which will be given free to all teachers. At kapag ka doon sa medical examination napatunayan meron kayong sakit, you will be treated for free. Nangyayari po ba ito? Sana po darating ang araw makasama ko si Senator Win Gatchalian para kaming dalawa po by the oversight function of the Senate. Yeah. May ano yun merong magandang pitching doon Sana makasama ko si Senator Win Gatchalian. Uy, mukhang tatakbo si congressman ng senador Uy, so ano natin to suportahan natin to. Oo, talagang lumalaban to sa mga kawatan. Virginia Puruya, ano yan? Isa lang po tao namin. Naku po. Okay lang yan, basta meron. Pulutan ko, kawaki mono. Masarap ba yun? Patikin mo nga sa amin yan. Itingnan po natin mabuti kung napatutupad na mabuti ang Magna Carta for Public School Teachers. Ang sinasabi po kasi, the declaration of policy is to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and work conditions, including the requirements for employment and career prospects. 58 years after the enactment of the law, we have yet to fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Oy, tatakbo pero ini-expose niya yung mga batas na kanilang ipinasa para sa mga teacher. Ang dami pala ng mga ala-allowance na yun. Pucha, hindi gumagalaw Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? Sana lang, kung tatakbo nga, sabi niyo dito, confirmed na natatakbo. Kung tatakbo, sana itaas ni Inday Sara yung kamay nito para talaga naman, with the help of Iglesia ni Cristo na merong black voting power, sana manalo to, Tapos, sana, ang magtaas ng kamay niya, either si PRD or si Inday Sara. Ang saya nun. A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. Oy, grabe naman. May sampal si Marcoleta. I thought yung mga kasamahan ko sa Congress ay merong good education. Ako, parang sinabi mo wala silang mga pinag-aralan. Parang mga walang pinag-aralan, ganon. Nako, medyo mabigat yung binitawan ni Kong Marcoleta na yun, I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupurol ang ulo. Aray! Sakit naman, Kasi totoo yung sinasabi na to ni Marcoleta. Hindi ko ipinagtanggol si Inday Sara. Hindi ko sinabing cleared na siya sa lahat ng mga binibintang nyo sa kanya. Pero meron tayong tradisyon.
Yung bang tradisyon na yun, sinususundin ba natin o hindi? Kung hindi natin susundin, bakit? Kasi matagal na panahon, yan yung sinusunod ng Kongreso. Na ang Presidente, ang Vice President at ang Supreme Court, hindi na natin yan dinideliberate. Kasi nga, kailangan mag-function ang mga ahensya ng pamahalaan na yan. Kailangan mag-function nila, and if they can function well 100% with this budget, then let them have that budget for them to maximize yung kanilang services. Hindi ba? Bakit mo babawasan? O hindi ba kung ito yung hinihingin na ibigay mo, may pera naman tayo eh. So parang kang ano yan eh. Para kang merong chef. O meron kang cook. O tapos gusto mo magluto siya ng masarap. Tapos, masarap yung iluluto ko. O sige, ito yung bibilin ko. Ito, pak. Ito pagkain natin, masarap eh. Gusto mo, masarap yung kakainin natin eh. O ngayon, sabi mo, wag na yan. Tanggalin mo na to, ito. Eh sir, mahirap naman mag-adobo ng asin lang. Hindi ba? Ganun yun eh. So in order for you to, yung ine-expect mo para sa opisina na to ay magawa niya, you should give them kung ano yung dapat na budget para sa kanila. Pag nagpabili ka ng sinigang, kailangan kompleto yan kung gusto mo masarap. Pero kung sinigang, nagpabili ka lang ng gulay, halimbawa okra, at saka talbos ng kangkong, tapos yung pampaasim, wala yung karni. Utang ina pa, paano naging sinigang yun? Hindi ba? So ang sinasabi dito ni Marcoleta, hindi ko pinagtanggol si Inday. Hindi ko rin sinasabi na si Inday ay tama at wala siyang kasalanan. Ang akin, meron tayong tradisyon. Pangalawa, pinag-uusapan natin dito notice of disallowance. Sino-sino ba yung merong mga notices of disallowance? COA, sino? Putang ina, ang dinala nyo lang yung kay Inday. We are talking about notice of disallowance. Hindi porket si Inday yung gusto nating imbestigahan dito, hindi nyo naaalamin kung sino-sino pa yung may mga notices of disallowance. It turned out sa Cebu, bilyon yung notices of disallowances nila. Bilyon 120 something billion. So yun yung sinasabi natin mga bossing na ginawa ni Marcoleta that cost him yung kanyang mga membership sa mga committee. Wala na siyang committee, tinanggal na siya sa lahat. Dahil lang ipinaglalaban niya yung tama. Hindi niya sinasabi si Inday yung tama, hindi niya naman niya pinaglatanggol si Inday. Ang sinasabi lang niya, meron tayong well-kept tradition. Bakit natin kailangan baliin dahil sa politika? Pwede na nating baliin yun, pero kailangan lahat. Kung binali natin kay Inday, dapat baliin natin kay Marcos, baliin natin sa Supreme Court. Kailangan i-scrutinize natin lahat pagdating dyan. Same goes with the notice of disallowances. Kailangan lahat ng may mga notices of disallowance, kailangan ma-scrutinize natin. Magisa natin dito kung yun yung gusto nating i-focus yung may mga hindi tali sa kanilang mga budgets. Sinabi sa akin yan ni Banat Bay, Boss Dada, kapag ikaw nasa tama ka, hindi ka magkakamali. Kapag ikaw nandudong ka sa tama, I am sure, yung tao nasa iyo. Kita mo si Marcoleta, nasa kanya tao, kasi doon siya sa tama eh. Hindi niya sinasabing doon ako kay Inday, hindi ganoon yun. Ang sinasabi niya, ang pinagtanggol ko tama, at ano nangyari sa akin? Ginawa akong basahan sa Congress, pero you will not find me unbowed. Hindi ako luluhod sa inyo. Sino ba kayo? Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance,
and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. Ang maganda ron, palakpakan. Napaka-inspiring. Napaka-inspiring netong mga sinabi na ito.